Bago mo man tuluyang arestuhin, sumuko na sa Camp Crame si Senador Jinggoy Estrada na makukulong sa ikalawang pagkakataon dahil sa kasong plunder o pandarambong. Dingding lang po ang pagitan ng piitan ni Senador Estrada at ng kakosang sumalubong sa kanya na si Senador Bong Revilla. Muli namang iginiit ng Malacanang na hindi nito ginigipit ang pamilya Estrada gaya ng nabanggit ni dating Pangulong Erap. Saksi sina Maki Pulido, Connie Sison at June Veneracion. Seryosong humarap sa kamera si Senador Jinggoy Ejercito Estrada nang kunan siya ng mugshot kasunod ng pagsuko para sa kasong plunder o pandarambong kaugnay sa pork barrel scam. Nakapaang senador, nakapaong na pantalon at light blue at puting long sleeve na polo. Kasama ng senador ang buong pamilya at staff sa booking procedure. Sinuri rin siya ng doktor ng PNP at maayos naman daw ang kanyang kalusugan. Ang findings ng doktor, essentially normal at the time of examination. No external signs of recent application of trauma or the sort. He's in high spirits, oh. Tanggap na niya yung mga pangyayari, ha? Ilalaban na lang namin ng sa Sandigan Bayan, ha? Eksklusibo rin nakakuha ang GMA News ng fingerprint at handprint ni Estrada na isinumite sa Sandigan Bayan. Wala yung sinasabi yung smiling or frowning, wala. Normal. Everything is normal and sober, no? So, okay lang. Seryoso doon sa loob, eh. Ang disposisyon ni Estrada, malayo sa pagngiti na ngayon kakosa mula sa cell number 1 na si Senador Bong Revilla na sumalubong daw sa kanyang pagdating sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Wala siyang complaint at all. Okay lang sa kanya. Okay lang sa kanya. Mainit pero okay lang naman. Hindi naman siya nagrereklamo. Kayang-kaya daw niya. Dingding lang ang pagitan ng kwarto ng dalawa. Ikinulong sa cell number 2 si Estrada matapos ang 3 oras na booking process. Ang asawa at 4 na anak ni Estrada nagrehistro muna sa Custodial Center. Kasama rin ang ilang kaibigan sa showbiz tulad ni Philip Salvador. Bago ang pagsuko, emosyonal na ang senador at asawang si Presi habang nag-aabang ng arrest warrant sa kanilang bahay sa Quezon City. Halos ayaw maghiwa-hiwalay ng buong pamilya. Pero alas 10 ng umaga nang matanggap ang balitang may warrant of arrest na para sa mga kaso kaugnay sa pagbulsa umano ng mahigit 183 million pesos na halaga ng pork barrel. Inilabas na ng kanyang staff ang mga dadalhing gamit ng senador. At sa kanilang paglabas sa bahay, mahigpit ang yakap sa senador ng umiiyak niyang bunso. Malungkot na paghihiwalay kasunod lang ng renewal of vows ng senador at ng asawa na sorpresa ng kanilang mga anak bago ang kanilang 25th wedding anniversary sa June 28. Tumayong secondary sponsor ang mga anak at sumaksi rin sina Erap at Dr. Aloy at mga kapatid ng senador. Sa bahay ng mga Estrada sa North Green Hills, San Juan naman, nagtipon ang mga kaanak at kaibigan ni Senador Jinggoy na sasama sa kanya sa pagsuko sa Camp Crame. Maaga silang nagtipon sa bahay kung saan inaresto ang mag-amang Estrada noong 2001 para rin sa kasong plunder. Naabsuelto noon ang senador. Medyo nagkaiyakan, pati yung mami niya. Kayo po? Medyo naluluha-luha na rin. Naawa ko, anak ko siyempre. Well, ganyan talaga ang buhay. Alas 11 ng umaga dumating sa bahay si Senador Estrada na namumugto ang mga mata at bakas ang kalungkutan. Dumating na nga itong araw na ito. I have to face it. The Sandigan Bayan has already issued the warrant of arrest. And I have no choice but to follow the orders of the court. Niyakap din ni Erap ang kanyang umiiyak na manugang na si Presi at bunsong apo. Emosyonal din ang mga kapatid ni Senador Jinggoy na sina Jude at Jackie. Habang lungkot at inis naman ang nararamdaman ni Dr. Aloy na nadadawit din sa pork barrel scam. I'm hurting, pero I'm okay. Wala akong kaso. Di kasuhan nila ako. Ako na lang. Huwag na lang ito anak ko. Siyempre, gusto ko masamahan siya. Hindi pwede lang. Pasado alas 12 ng tanghali, sabay-sabay nagtungo sa Crame ang pamilya Estrada lula ng coaster. Di man sila magkasundo, nalulungkot din daw si Senador JV sa pagkakaaresto sa kapatid. Siguro sa tamang panahon, when I feel that the situation is better, pag medyo nararamdaman ko na medyo maayos-ayos na yung sitwasyon, ay dadalamin ko naman siya. Ako si Connie Sison. Ako si Maki Pulido. At ako si June Veneracion. Kami ang inyong saksi.